Let me start with a little story. There was one parish priest. Ino-observe niya yung isang babae. One day, lumalakad paluhod habang nagro-rosaryo. He approached her at sinabihan niya siya, hindi ba pwede magdasal ka na lang na nakaupo o nakaluhod sa luhuran? Bakit ba kailangan ka pang lumakad na paluhod mula sa entrada patungo sa altar? Nagdudugo na nga ang mga tuhod mo at napapansin ka tuloy ng mga tao. Alam mo, hindi mo naman kailangan gawin yan eh. Hindi naman yan hinihingi ng Panginoon. Sumagot daw yung babae. Sabi niya, hindi ko naman po ginagawa, Father, para magpapansin sa mga tao. At alam ko rin po na hindi naman kailangan gawin ito at hindi rin naman hinihingi ng Panginoon. Ako po ang mayroong hinihingi sa Panginoon. Namamanata po ako para sa anak kong bunso. Kasi meron siyang congenital heart disease. May butas ang puso niya. Kailangan daw ng malaking halaga para maoperahan siya. Hindi naman po namin kaya financially. Kaya nagmamakaawa po ako sa Panginoon. Sana ako na lang ang maghirap, huwag lang ang anak ko. Ang tawag po sa ganyan, panata. Laging merong kaakibat na sakripisyo. Sa tingin ko, ito yung mas angkop na translation para sa English word, fasting. Kasi hindi ako kontento doon sa ginagamit nating salitang ayuno. Walang dating para sa atin. Kasi Kastila naman talaga ang salitang ayuno. Kaya nga, ang tawag ng mga Kastila sa breakfast ay desayuno. Ibig sabihin, to break the fast. Tapusin ang ayuno o mahabang oras na walang kain ng gabi. Kaya tuloy laging nauugnay ang word fasting sa hindi pagkain. Kaya nga fasting din ang tawag sa pagre-reduce o pagpapayat o pagpapasexy. Yun ba yung fasting? Alam naman nating hindi. Sa ebanghelyo natin ngayon, ang question ganito, bakit ba ang mga alagad ni Juan at ang mga Pariseo ay nagfa-fasting, nag-aayuno, pero kayo at ang mga alagad ninyo ay hindi? Question nila kay Jesus. Alam nyo, kung ako si Jesus, baka ganito ang sinagot ko. Ewan ko sa inyo. Ba't ba kayo mag-aayuno kung hindi pala ninyo alam kung para saan? Ba't nyo gagawin kung hindi pala malinaw sa inyo ang kabuluhan nito? Kasi ganito rin ang question ng propeta sa ating first reading. Parang mas malakas ang dating sa Pilipino ng salitang panata kaysa pag-aayuno. Pati nga sa mga pananagutan natin sa bayan, bilang mga Pilipino, ginagamit natin ang salitang panata. Di ba? Binibigkas ng mga estudyante sa elementary ang panatang makabayan. Matapos na awitin ang lupang hinirang. Balikan natin yung kwento ng nanay na namamanata para sa anak niya. Aba, milagro.
kusa daw gumaling yung bata. Habang lumalaki, ay lumiliit yung butas ng puso at natakpan up to a point na hindi na kailangang operahan. Fast forward, lumaki yung bata, ngayon dalaga na siya. At minsan, isang araw, nakita nung parish priest yung anak, yung dalaga. Lumalakad din siya ng paluhod, papunta sa altar at nagdarasal. Kaya nilapitan siya ng pari kung papaanong nilapitan noon yung nanay niya. At sinabi sa kanya, hindi ba pwede magdasal ka na lang na nakaupo o nakaluhod sa luhuran? Ba't ba kailangan ka pang lumakad na paluhod patungo sa altar? Nagdudugo na nga ang mga tuhod mo, napapansin ka na ng mga tao. Hindi mo naman kailangan gawin yan. Hindi naman hinihingi yan ng Panginoon sa iyo. Sumagot ang dalaga. Ang sabi niya, gumaling po ako dahil dininig ng Diyos ang dasal ng nanay ko na namanata ng ganito. Kaya namamanata din po ako. Sagot nung pare, para saan? Sagot ng dalaga, para ho magpasalamat. At sabi nung pare, okay, pero alam mo, merong mas mabisang panata para sa pasalamat. Halika, mabuti pa, tulungan mo yung parokya sa feeding program para sa mga malnourished na mga bata. At masayang tumayo ang dalaga at naglingkod sa mga batang malnourished bilang bagong uri ng fasting o panata.